Napahinto ang kanyang paghinga. Sa liwanag na nagmumula sa laptop, ang mga salitang "decryption complete" ay tila isang hatol na lumitaw sa gitna ng kadiliman ng silid. Napasapo si Maria Celeste Navarro sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na nagbabantang kumawala. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa hanging ibinubuga ng aircon. Ang lamig na yon ay pamilyar. Ito ang parehong lamig ng sinigang na hipon na kanina pa nakaayos sa kanilang mesa. Ang lamig ng pritong isda na nanigas na ang balat. Ang lamig ng kanin na hindi na umuusok. Ang lamig ng hapunan na inihanda niya para sa isang asawang hindi na naman umuwi sa oras. Dahan-dahan siyang tumayo, iniwan ang laptop na bukas sa mesa ng maliit na home office ni Rafael. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila napakabigat na para bang ang sahig na inaapakan niya ay gawa sa kumunoy. Ang bahay nila ay malaki at maganda. Isang testamento sa mabilis na pag-angat ng karera ni Commander Rafael de la Cruz, ang tinaguriang bituin ng Philippine Navy. Ngunit para kay Celeste, ang kalakihan nito ay nagpapatingkad lamang sa katahimikan. Sa bawat gabing tulad nito, ang katahimikan ay sumisigaw. Ipinapaalala sa kanya ang lahat ng bagay na isinuko niya. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang marinig ang pamilyar na ingay ng mga keyboard at ang walang tigil na tawag sa telepono sa loob ng Strategy Analysis Room sa Subic Naval Base. 5 taon na mula nang talikuran niya ang isang karerang pinaghirapan kung saan ang kanyang mga report at analysis ay binibigyan ng bigat, kung saan ang kanyang opinyon ay mahalaga. Naalala pa niya ang amoy ng kape at papel, ang tensyon sa ere tuwing may paparating na deadline. Naalala niya ang paghanga sa mga mata ng kanyang mga kasamahan, kahit na kay Rafael na noon ay isa lamang tenyente na may malaking ambisyon. Noon, sa loob ng silid na yon, magkapantay sila. Kung tutuusin, alam niyang mas mahusay ang kanyang isip sa pagbuo ng mga estratehiya. Ngunit nanaig ang pag-ibig o ang inakala niyang pag-ibig. Mas kailangan kita sa tabi ko, Celeste, sabi ni Rafael isang gabi habang hawak ang kanyang mga kamay. Ikaw ang magiging sikreto kong sandata. Ang kapayapaan sa aking isip kapag umuuwi ako mula sa magulong mundo. At naniwala siya. Ibinigay niya ang lahat. Tinanggap niya ang papel ng pagiging Bonglong Hienlan, ang anino na sumusunod sa bawat tagumpay ng kanyang asawa. Ang mga gabing nag-iisa, ang mga pagkaing lumalamig sa mesa. Tinanggap niya ang mga yon bilang halaga ng pagmamahal. Isang maikling tunog mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang mensahe mula kay Rafael. Don't wait up. May important meeting. Walang mahal, walang sorry. Tila isang utos mula sa isang opisyal, hindi isang mensahe mula sa isang asawa. Napabuntong hininga si Celeste. Ito na naman. Ibinalik niya ang tingin sa bukas na pinto ng office ni Rafael. Ang liwanag mula sa laptop ay tila isang paanyaya, isang tukso. Bumalik siya. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa pagkainip. Nakita niya ang isang naka-encrypt na file na may kakaibang pangalan, Project Alon. Alam niya ang security protocols ni Rafael. Alam niyang halos imposible itong buksan. Ngunit ngayong gabi, may kung anong nag-udyok sa kanya. Marahil ay ang multo ng dating Maria Celeste Navarro, ang analyst na kayang basagin ang anumang code. Umupo siya. Ang kanyang mga daliri, na sanay na sa paghiwa ng sibuyas at paglalaba, ay tila may sariling isip. Bumalik ang dating liksi. Ang mga kombinasyon ng passwords, mga algorithm, mga backdoors na siya mismo ang nagdisenyo noon para sa sistema ng Navy. Lahat ay bumalik sa kanyang alaala. Para itong isang laro, isang paraan para patayin ang oras at ang lungkot. Hindi niya inaasahang bubukas ito, ngunit bumukas ito. At ngayon, habang nakatitig siya
Sa mga numero at mga salita sa screen, naisip niya na sana ay hindi na lang ito bumukas. Mga shipping routes na hindi dumadaan sa opisyal na mga channel, mga bank accounts sa ibang bansa na may malalaking halaga, mga pangalan ng mga dayuhan na kilala sa black market, at ang pinakamasaklap sa lahat, isang detalyadong listahan ng mga high-powered na armas. Hindi ito mga Tiento at Fengtu. Hindi ito para sa proteksyon ng bansa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang mabilis at malakas na pagtibok nito. Ang mga numerong ito, ang mga planong ito, iisa lang ang kahulugan ng mga ito. Pag-aangkat ng armas, bulong niya sa sarili habang nanginginig ang boses. Ito'y pagtataksil sa bayan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Isang pamilyar na tunog na dati nagdudulot sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayoy, naghatid ng matinding takot. Sa isang mabilis na kilos, isinara niya ang laptop, nanginginig ang mga kamay. Tumayo siya at pilit na kinakalma ang sarili habang lumalabas ng office. Naabutan niya si Rafael sa paanan ng hagdan, nagtatanggal ng kanyang sapatos. Gwapo pa rin siya, kahit na may bahid ng pagod sa kanyang muka. Ang kanyang uniforme ay tila nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Gising ka pa pala, sabi niya, hindi tumitingin kay Celeste. Ang boses niya ay walang emosyon, parang naguulat lang sa isang kasamahan. Hindi kaagad nakasagot si Celeste. Ang mga salita ay tila mga batong bumara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, umuugong sa kanyang mga tainga. Rafael, sa wakas ay nasabi niya, ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Kailangan nating mag-usap. Doon lang siya tiningnan ni Rafael. May bahagyang pagkunot sa noon nito, isang pahiwatig ng pagkainis. Gabi na, Celeste. Pagod ako. Hindi. Kailangan nating mag-usap ngayon. May nakitang kakaiba si Rafael sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ito ang karaniwang lungkot o pagtatampo. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mapanganib. Sinundan niya ang tingin ni Celeste na nakaturo sa nakasarang pinto ng kanyang home office. Naglakad si Rafael papasok sa silid at sumunod si Celeste sa likuran niya. Binuksan ni Rafael ang laptop. Hindi na kailangan pang i-decrypt ang file. Nandoon pa rin sa history ang huling binuksan niya. Project Aloe. Hindi kumibo si Rafael. Nakatitig lang siya sa screen. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Hinintay ni Celeste ang kanyang pagtanggi, ang kanyang galit, ang kanyang mga paliwanag. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Hindi ito ang nangiting minahal ni Celeste. Hindi ito ang ngiting nagpangako sa kanya ng isang masayang kinabukasan. Ito ay isang nangiting malamig, walang buhay, at puno ng pangungutya. Tumawa siya. Isang tawang mahina at nakakakilabot. Akala ko ba matalino ka, Celeste? Sabi niya. Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata niya ay tila 2 piraso ng yelo. Nagtataka pa nga ako kung bakit ngayon mo lang nalaman. Napaurong si Celeste, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang Rafael na kanyang pinakasalan. Isa itong estranghero, isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng pamilyar na mukha. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit? Inulit ni Rafael. Tila isang batang nagtatanong sa isang simpleng bagay. Dahil ito ang kailangan kong gawin. Para sa kapangyarihan, para sa posisyon, mga bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil mas pinili mong maging isang simpleng may bahay. Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Celeste. Ang sakripisyo niya, ang pag-ibig niya, lahat ay ginawa nitong isang malaking katatawanan. Nagtiwala ako sa'yo. Humikbi siya. Ang galit at sakit ay nagsisimulang mag-umapaw. Isinuko ko ang lahat para sa'yo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali mo. Sagot ni Rafael.
Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at mapanganib. Lumapit siya kay Celeste at sa bawat hakbang niya, lalong nararamdaman ni Celeste ang pagiging preso sa sarili niyang pamamahay. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ni Celeste, napadaing si Celeste sa sakit. "Saan mo ako dadalhin?" tanong niya, puno ng takot. "Mag-uusap lang tayo," sabi ni Rafael, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa isang lugar na mas pribado, kinaladkad niya si Celeste palabas ng bahay. Wala siyang nagawa kundi ang magpatianod. Ang kanyang mga paa ay tila ayaw sumunod sa kanya. Dinala siya ni Rafael sa sasakyan at mabilis itong pinaandar patungo sa daungan. Malakas na ang hangin at nagsisimula ng umambon. Isang bagyo ang paparating. Isang anunsyo na kanina pa ipinapalabas sa balita. Ipinasok siya ni Rafael sa isang patrol boat. Ang mga tauhan sa paligid ay nagtataka, ngunit walang nangahas na magtanong sa kanilang commander. Dinala siya ni Rafael sa deck ng barko habang ito'y nagsimulang umandar palayo sa daungan, patungo sa nagngangalit na dagat Sulu. Ang hangin ay sumisipol sa kanyang tainga at ang malalakas na alon ay humahampas sa gilid ng barko, nagbibigay ng malamig na tilamsik sa kanyang mukha. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon, kasabay ng kanyang mga luha. "Rafael, maawa ka!" Sigaw niya, halos hindi marinig dahil sa ugong ng bagyo. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang buhok at uniforme ay basang-basa na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at walang emosyon. "Awa?" sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa gitna ng unos. "Hiningi mo ba ang awa ng mga taong ipapahamak ng mga armas na yon?" "Hindi, Celeste. Masyado kang abala sa pagiging perpektong asawa." Hinawakan niya si Celeste sa magkabilang balikat. "Ikaw ang pinakamalaki kong pagkakamali, Celeste," sabi niya. Ang huling salita ay halos isang bulong na puno ng lason. Isang maluwag na tornilyo sa perpekto kong makina. Tumingin si Celeste sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang nakitang anino ng pag-ibig o kahit pagsisisi. Ang nakita niya ay isang malalim at madilim na kawalan. Isang malakas na tulak mula sa likuran. Ang kanyang sigaw ay kinain ng sumisigaw na hangin at ng dagundong ng mga alon. Naramdaman niya ang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa at pagkatapos ay ang nakakagulat na lamig ng dagat na yumakap sa kanyang buong katawan. Hinihila siya pababa sa madilim at nagngangalit na kalaliman. Ang dagat ay isang halimaw na may libu-libong kamay at bawat kamay ay humihila sa kanya pababa. Bumibigat ang kanyang damit, tila mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Ang alat ng tubig ay humahapdi sa kanyang mga mata, ginagawang malabo ang lahat. Bawat pag-ahon niya para sa hangin ay isang laban na halos hindi niya mapanalo. Ang kanyang mga baga ay sumisigaw, naghahanap ng hangin na ipinagkakait ng nagngangalit na mga alon. Pagod na siya, napakalamig. Ang kadiliman sa ilalim ay tila isang paanyaya, isang pangako ng kapayapaan at pagtatapos ng lahat ng sakit. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang lumilitaw. Ang mukha ni Rafael, ang nangiti niyang puno ng pangungutya. Ang mga mata niyang walang kabuhay-buhay. Ang huli niyang mga salita, "Ikaw ang pinakamalaki kong pagkakamali." Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib, mas mainit kaysa sa lamig ng dagat. Hindi siya papayag na ito ang maging katapusan niya. Hindi siya mamamatay bilang isang pagkakamali. Mamamatay siyang may pangalan. Maria Celeste Navarro. Ang puot ang naging lakas niya. Ang alaala ng pagtataksil ang naging hangin sa kanyang mga baga. Iginagalaw niya ang kanyang mga braso at binti, hindi na para lumangoy, kundi para lumaban. Lumaban sa dagat,
sa bagyo, at sa alaala ng lalaking nagtulak sa kanya. Ang kasunod na mga oras ay isang malabong panaginip na puno ng sakit at pagpupumiglas. May mga sandaling nawawalan siya ng malay at may mga sandaling nagigising siya sa hampas ng alon sa kanyang mukha. Hanggang sa naramdaman niya ang isang bagay na matigas at magaspang sa ilalim ng kanyang mga daliri. Buhangin. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanyang katawan, gumapang siya palayo sa tubig, palayo sa halimaw na halos lumunok sa kanya. At doon, sa basang buhanginan ng isang maliit at hindi pamilyar na isla, tuluyan siyang nilamon ng kadiliman. Nagising siya sa amoy ng tuyong kahoy at usok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang papag na kawayan sa loob ng isang maliit na kubo. May kumot na nakabalot sa kanya at ang kanyang damit ay napalitan na ng isang maluwag at lumang kamiseta. Isang matandang lalaki na may kulubot na mukha at mabait na mga mata ang nag-ayos ng apoy sa isang sulok. Napansin nitong gising na siya. "Gising ka na pala, Ineng," sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon. "Huwag kang mag-alala. Ligtas ka rito. Natagpuan kita sa dalampasigan kaninang umaga." Sinubukan ni Celeste na magsalita, ngunit isang ubo lang ang lumabas. Binigyan siya ng matanda ng isang basong tubig. "Salamat po," pabulong niyang sabi matapos uminom. "Nasaan po ako?" "Nasa isang maliit na isla ka sa gitna ng Sulu," sagot ng mangingisda. "2 araw ka ng tulog." "2 araw? Sa loob ng 2 araw na yon, ano na kaya ang nangyari?" Tila nabasa ng matanda ang kanyang iniisip. May kinuha itong isang maliit at lumang radyo. Kanina pa ito ang laman ng balita. Pinihit niya ito at isang pamilyar na boses mula sa isang news anchor ang umalingaw-ngaw sa loob ng kubo. Patuloy pa rin ang search and rescue operations para kay Maria Celeste Navarro, ang asawa ng bayaning si Commander Rafael de la Cruz, matapos ang traskikong aksidente sa kanilang patrol boat. Sa isang press conference kanina, naging emosyonal si Commander de la Cruz at humingi ng panalangin para sa kanyang minamahal na asawa. Napatigil sa paghinga si Celeste. "Bayani, minamahal na asawa?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang galing niyang umarte. Perpekto. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya ang dagat na ngayon ay kalmado na. Isang helicopter ang lumitaw sa kalangitan. Bumaba ito hindi kalayuan sa kubo. Mula rito, isang lalaking naka-unipormeng pangheneral ang bumaba. Kinilabutan si Celeste. Kilala niya ang lalaking yon, si General Mateo Valdez, ang kanyang mentor. Ang naging guro niya at ni Rafael noon sa akademya. Naglakad ito palapit sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso. "Celeste," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Celeste, kalungkutan. "General, paano?" "Matagal ko nang pinaghihinalaan ang asawa mo," putol ni General Valdez. "May mga report na nakarating sa akin. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa aksidente, alam kong hindi ito totoo. May inilagay akong maliit na tracking device sa isa sa mga butones ng damit mo noong huli tayong magkita sa isang pagtitipon. Isang pag-iingat lang, at dinala ako nito rito." Napaluha si Celeste. Sa wakas, isang taong naniwala. Isang taong nakakita sa kabila ng mga kasinungalingan. "Patay na dapat ako, General," sabi niya, nanginginig. "Oo," sagot ng general. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Celeste. Patay na nga si Maria Celeste Navarro. Namatay siya sa dagat, isang biktima ng isang malungkot na aksidente. Naguluhan si Celeste. Pero ang babaeng kaharap ko ngayon, pagpapatuloy ng general, ay hindi isang biktima. Siya ay isang survivor, isang mahusay na strategist na hinayaan lang matulog ang kanyang galing. May inilabas si General Valdez mula sa kanyang daladalang briefcase, isang bagong set ng uniforme,
Isang unipormeng puti na may mga insignia ng isang admiral. Patayin natin si Maria Celeste Navarro at ipanganak natin si Admiral Celeste Reyes. Napatitig si Celeste sa uniporme. Isang bagong pangalan, isang bagong pagkatao, isang pagkakataon. Pagkakataong bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan. Ang sakit ay naging determinasyon. Ang mga luhang pumapatak ay hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa isang bagong silang na layunin. Itinaas niya ang kanyang paningin at tumingin ng diretso sa mata ng general. Tumango siya. Sa loob ng 6 na buwan, si Maria Celeste Navarro ay namatay ng paulit-ulit. Namatay siya sa bawat putok ng baril na kanyang pinakawalan sa isang shooting range sa isang liblib na lugar sa Europa. Namatay siya sa bawat pagbagsak ng kanyang katawan sa putikan habang sumasailalim sa matinding combat training. Namatay siya sa bawat gabing halos hindi siya natutulog. Sa harap ng computer, pinag-aaralan ang bawat galaw ng network ni Rafael de la Cruz. Ang bawat alaala ng sakit, ng pagtataksil, ng malamig na tubig ng dagat Sulu. Lahat ng yon ay sinunog niya at ginawang panggatong. Ang abo ng kahinaan ni Maria Celeste ang siyang ginamit upang pandayin ang bakal na determinasyon ni Admiral Celeste Reyes. Pinanday siya ng kalungkutan, hinasa siya ng puot, at ngayon handa na siyang bumalik. Ang pinakamahirap na parte ay ang pagiging kalmado, sabi ni General Valdez sa kanilang huling pag-uusap bago siya umalis. Nasa loob sila ng isang ligtas na bahay sa Geneva. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina. Aakalain nilang lahat na isa kang bagong manlalaro sa kanilang laro. Hayaan mo sila. Ang pasensya, Celeste, ay isang sandata na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Naiintindihan ko, sir, sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan na maririnig dito. 6 na buwan na ang nakalipas. Mabuti. Ang iyong bagong posisyon bilang Deputy Chief of Naval Staff for Intelligence ay magbibigay sa iyo ng access sa lahat ng kailangan mo. Ngunit tandaan mo, marami kang makakalabang ahas sa loob at ang pinakamakamandag sa kanila ay ang dati mong asawa. Tumango si Celeste. Hindi na nasasaktan kapag naririnig ang salitang iyon. Asawa. Isa na lamang itong salita na walang kahulugan. Ang pagbaba niya mula sa C-130 military transport plane ay tila isang eksena mula sa pelikula. Ang hangin ay malakas, ngunit hindi nito nagawang guluhin ang kanyang buhok na maayos na nakapusod. Ang kanyang puting uniforme ay tila nagniningning sa ilalim ng araw ng Pilipinas. Sinalubong siya ng isang honor guard at ang bawat saludo na ibinibigay sa kanya ay isang paalala ng kanyang bagong kapangyarihan. Ang kanyang bagong opisina sa Naval Headquarters ay malawak na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong Subic Bay. Subic, ang lugar kung saan niya sinimulan at tinapos ang kanyang unang karera. Ang lugar kung saan niya unang nakilala si Rafael, ang lugar na saksi sa kanyang mga pangarap at sa kanyang pagsuko. Ngayon, habang nakatayo siya roon, hindi na pait ang kanyang nararamdaman, kundi isang malamig na determinasyon. Tinitingnan niya ang daungan hindi bilang isang anino ng nakaraan, kundi bilang isang chessboard na naghihintay sa kanyang unang galaw. Umupo siya sa kanyang bagong mesa. Ang malambot na katad ng upuan ay tila isang trono. May isang folder na naghihintay sa kanya. Isang folder na siya mismo ang naghanda. Binuksan niya ito. Sa loob, isang malinis na papel na may 2 salita lamang na nakasulat sa gitna. Project Nemesis. Ang gabi ng kanyang pagdating ay sinabayan ng isang malaking pagtitipon sa isang 5-star hotel sa Makati. Ito ay isang welcome party para sa kanya. Ngunit alam niyang ito rin ay isang pagkakataon para sa lahat na kilatisin siya, ang bagong admiral, na bigla na lamang lumitaw. Habang nasa sasakyan,
Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mukha ay pamilyar, ngunit ang mga mata ay iba na. Mas matalas, mas malamig. Walang bakas ng luha o takot. Nang pumasok siya sa ballroom, lahat ng ingay ay tila humina. Ang mga matataas na opisyal ng militar, mga politiko, at mga kilalang personalidad sa lipunan ay napahinto sa kanilang mga kwentuhan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya, ngunit iisang tao lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. At nandoon siya, sa gitna ng lahat. Si Commander Rafael de la Cruz, nakangiti, tumatawa, pinaliligiran ng mga taong humahanga sa kanya. Ang bituin ng gabi. Ang bayaning nagluluksa pa rin daw sa pagkawala ng kanyang asawa. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang aide-de-camp ang formal na nag-anunsyo. Rear Admiral Celeste Reyes. Ang ngiti sa mga labi ni Rafael ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila sinusubukang kilalanin ang babaeng nakatayo sa may pintuan. Isang babaeng nagtataglay ng isang pamilyar na tindig, ngunit may aura ng isang ganap na estranghero. Humakbang si Celeste papasok. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang pagtambol ng digmaan na siya lamang ang nakakarinig. May kung anong hindi tama. Ito ang unang pumasok sa isip ni Commander Rafael de la Cruz habang pinagmamasdan niya ang babaeng dahan-dahang naglalakad papasok sa ballroom. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa silid. Ang bulungan ay naging katahimikan, maging ang mga waiter na may dalang tray ng champagne ay napahinto. Ang pangalan, Celeste Reyes Celeste. Isang pamilyar na pangalan, ngunit marami namang Celeste sa mundo. Imposible. Itinaboy niya ang ideya sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Isang katawa-tawang pag-iisip. Ngunit habang papalapit ang admiral, hindi niya maiwasang kilatisin ito. Ang tindig, tuwid na tuwid, puno ng kumpiyansa. Ang paraan ng paglakad, bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang muka seryoso at hindi mabasa. Pamilyar, ngunit hindi. May mga peklat na maliliit sa gilid ng kanyang noo na wala dati. At ang kanyang balat ay mas maitim, tila na sunog sa araw ng pagsasanay sa ibang bayan. Ang pinagkaiba ay ang mga mata. Ang mga mata ng kanyang Celeste ay malambot, puno ng pagsamba. Ang mga mata ng babaeng ito ay matalas, tila isang agila na kayang makita ang lahat mula sa itaas, malamig, mapanganib. Isang bagong manlalaro sa ating mundo, Commander? Bulong ni General Banzon sa kanyang tabi, hinahawakan ang kanyang siko. Galing daw sa mga black ops sa Middle East, kahanga-hanga. Ngumiti lang si Rafael, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tingnan natin, General. Pinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa mga kausap, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na bumabalik sa babae. Pinapaligiran na ito ngayon ng mga matataas na opisyal. Lahat ay gustong makuha ang atensyon ng bagong dating. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkainis. Siya dapat ang sentro ng atensyon. Siya ang bituin. Dumating ang pagkakataon. Nakita niyang nag-iisa sandali si Admiral Reyes malapit sa bintana. Hawak ang isang baso ng tubig. Ito na. Admiral Reyes! Bati niya, gamit ang kanyang pinaka-charming na ngiti. Welcome home! Ako si Commander Rafael de la Cruz. Lumingon ito sa kanya. Sa malapitan, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Ang mga mata nito ay tumitig sa kanya. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Commander, sagot nito. Ang boses ay kalmado at profesional. Walang bahid ng pagkagulat o anumang emosyon. Narinig ko na ang tungkol sa inyo. Mahusay daw kayo. Salamat. Sana ay maging maganda ang iyong pananatili rito. Sabi ni Rafael, hindi biro ang posisyong ibinigay sa iyo. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Ito ay isang alok na may kasamang pangingilatis. Tinatanggap ko ang iyong alok, Commander. Sigurado akong magiging mahalaga ang iyong karanasan. Sagot ng Admiral.
bago uminom sa kanyang baso. Ang paraan ng pagsasalita nito ay formal, tila nakikipag-usap sa isang board meeting, hindi sa isang party, parang nakikipag-usap sa pader. Maya-maya pa, narinig ni Rafael ang usapan ng dalawang kapitan sa hindi kalayuan. Nakita mo ba ang presentasyon niya kanina sa headquarters? Napakatalino. Bawat detalye, pulido. Oo nga, para siyang makina. Walang emosyon, puro datos lang. Pero tama lahat. Nakakatakot ang galing. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Rafael. Ganyan na ganyan din ang paglalarawan sa kanya noon kay Maria Celeste. Ang analyst na kayang makita ang hindi nakikita ng iba. Bigla, isang pamilyar na mukha ang nakita niyang papalapit kay Admiral Reyes. Si Commodore Antonio, isa sa mga dati nilang kasamahan sa Subic. Tumayo ito sa harap ng Admiral. Tinititigan ito ng matagal. Tila may inaalala. Nakita ni Rafael ang bahagyang paninigas ng katawan ni Admiral Reyes. Ngunit isang segundo lang yon. Umiling si Commodore Antonio, ngumiti ng pilit, at naglakad palayo. Tila napahiya sa sarili. Sapat na yon para kay Rafael. Pumunta siya sa isang tahimik na sulok ng ballroom at kinuha ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numero ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang taong sanay gumalaw sa dilim. Serrano, sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapagawa ako sa'yo. Ano yon, sir? May bagong admiral, Celeste Reyes. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Mula sa kapanganakan niya hanggang sa kung anong kinain niya sa almusal kanina. Masusunod, sir. Bago ibaba ang tawag, humabol si Rafael. Gawin mong mabilis at malinis. Ayokong malaman ni Numan na naguutos ako nito. Pagbalik niya sa party, iba na ang ngiti sa kanyang mga labi. Kung sino ka man, Admiral Reyes, malalaman ko. At kung may tinatago ka, ako mismo ang maglalabas niyan sa liwanag. Kinagabihan, bago siya matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Serrano. Sir, nakuha ko na ang initial report sa background niya. Galing sa isang kilalang pamilyang militar. Nag-aral sa PMA, nag-training sa Annapolis. Walang anumang kaduda-duda sa record niya. Napakunot ang noo ni Rafael. Ilang segundo pa, isang mensahe pa ang dumating. Ang mensaheng nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Sir, malinis ang record ni Admiral Reyes. Masyadong malinis. Ang pakiramdam ng pagiging pinapanood ay hindi na bago kay Celeste. Sa loob ng 6 na buwan na pagsasanay, nasanay siyang laging may mga matang nakatingin. Sinusuri ang bawat galaw, hinihintay ang kanyang pagbagsak. Ngunit ang mga tingin na nararamdaman niya ngayon sa loob ng headquarters ay iba. Ang mga ito ay puno ng pag-usisa, paghanga, at higit sa lahat, pagdududa. At ang pinakamatinding pagdududa ay nagmumula sa mga mata ni Commander Rafael de la Cruz. Naramdaman niya ito sa bawat meeting na magkasama sila. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya habang siya'y nagsasalita. Ang mga tanong nitong tila simple, ngunit puno ng patibong. Ginagamit ni Rafael ang kanyang impluwensya para subukang alamin kung sino talaga siya. Ngunit handa si Celeste. Ang bawat tanong ay sinasagot niya ng datos. Ang bawat pagdududa ay sinasalubong niya ng lohika. Itinayo niya ang isang pader na gawa sa profesionalismo. Isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong personal na atake. Alam niyang naguutos na si Rafael na imbestigahan siya. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Ang pekeng pagkatao na binuo ni General Valdez para sa kanya ay perpekto, walang butas. Habang mas nag-iimbestiga si Rafael, mas lalo lang itong malilito. At habang abala ito sa kanya, mas malaya siyang makakagalaw. Ang pagkakataon ay dumating sa 2 linggo ng kanyang panunungkulan. Isang pangkalahatang pagpupulong kasama ang lahat ng department heads ng Navy. Ang agenda, ang budget para sa susunod na taon. Nang siya na ang tinawag para magsalita,
Tumayo si Celeste ng may kumpiyansa. Naglakad siya papunta sa harap. Ang kanyang mga mata ay sinisipat ang bawat mukha sa silid. Mga mukha ng mga taong tapat at mga mukha ng mga taong may tinatagong kasakiman. Mga ginoo, mga ginang. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng conference room. Nandito tayo para pag-usapan ng pera, ngunit ang gusto kong pag-usapan ay ang hinaharap. Inilabas niya sa malaking screen ang isang mapa ng Pilipinas, puno ng mga marka at linya. Ang kasalukuyan nating sistema ng maritime surveillance ay lumana. Marami itong butas, mga butas na maaaring samantalahin ng mga terorista, mga pirata, at tumigil siya sandali at ang kanyang mga mata ay dumaan sa kinauupuan ni Rafael, mga smuggler. Isang bahagyang bulungan ang narinig sa silid. Ang aking proposisyon, pagpapatuloy niya, ay isang kompletong overhaul ng ating coastal monitoring system, isang bagong network ng mga high-frequency radar, integrated AI para sa threat analysis, at isang sentralisadong command center na mag-uugnay sa Navy, Coast Guard at Air Force. Tatawagin natin itong Project Archipelago Shield. Ipinakita niya ang mga detalye ng plano, ang teknolohiya, ang budget, ang timeline. Lahat ay detalyado, lahat ay pinag-aralan. Ang kanyang presentasyon ay hindi lamang mahusay, ito ay hindi matatanggihan. Nakita ni Celeste ang paghanga sa mga mata ng karamihan, kabilang na si General Valdez na nakaupo sa dulo ng mesa, bahagyang tumatango. Ngunit nakita rin niya ang pag-aalala sa mukha ni Rafael. Alam ni Celeste na ang mga butas sa lumang sistema na tinutukoy niya ay ang mismong mga ruta na ginagamit ng network ni Rafael para sa kanilang mga ilegal na operasyon. Ang Project Archipelago Shield ay hindi lamang isang upgrade. Ito ay isang lambat na dahan-dahang huhuli sa kanila. Isang napakagandang plano, Admiral, sabi ni Rafael, tumatayo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang budget na hinihingi nito ay napakalaki. Marahil ay mas makakabuti kung uunti-untiin natin ang pagpapatupad nito. Unahin ang mga lugar na may pinakamataas na banta. Ito ay isang matalinong kontra-atake. Sinusubukan niyang protektahan ang kanyang mga ruta sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang mas praktikal na solusyon. Ngumiti si Celeste. Iyon din ang inakala ko, Commander. Kaya naman naghanda ako ng cost-benefit analysis. Isang click lang sa kanyang remote at lumabas sa screen ang isang bagong set ng data. Ipinapakita nito kung gaano kalaking pera ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling, langis, armas, droga. Ang numerong lumabas ay mas malaki pa ng 10 beses kaysa sa budget na hinihingi niya. Ang hindi paggastos para dito ngayon, sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig kay Rafael, ay mas malaking gastos para sa bayan sa katagalan. Hindi natin kayang bayaran ang presyo ng ating pagwawalang bahala. Katahimikan. Walang maisagot si Rafael. Na-corner siya. Kung tututol pa siya, magmumukha siyang kumukontra sa progreso o mas malala. Tila may itinatago. Nagtaas ng kamay si General Valdez. Ako, para sa akin, ay lubos na sumasang-ayon sa plano ni Admiral Reyes. Ituloy natin ito. Isa-isang sumunod ang mga department heads. Ang plano ay naaprubahan. Pagkatapos ng meeting, habang nag-aayos si Celeste ng kanyang mga gamit, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang likuran. Magaling kang maglaro, Admiral. Bulong ni Rafael, sapat lang para marinig nilang dalawa. Humarap si Celeste sa kanya, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Hindi ito laro, Commander. Ito ang trabaho ko. Naglakad siya palayo. Iniwan si Rafael na nakatayo roon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Pagdating niya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang pribadong telepono.
Si General Valdez. Ang unang galaw ay sayo, Celeste. Mahusay. Salamat, sir. Ngunit nagsisimula pa lang ito. Alam ko. At alam kong naguutos na siyang alisin ang lahat ng bakas ng kanyang mga operasyon. Mag-iingat ka. Mas magiging desperado siya ngayon. Hayaan ninyo siyang magmadali, sir, sabi ni Celeste, habang nakatingin sa mga barko sa daungan. Kapag nagmamadali ang isang tao, doon siya nagkakamali. Sa kabilang dako ng headquarters, galit na galit si Rafael sa telepono. Kausap ang isa sa kanyang mga kasabwat. Kailangan nating baguhin lahat ng ruta. Ngayon na. Sigaw niya. At gusto kong malaman kung sino ang nag-leak ng smuggling data na yon sa kanya. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa Subic Bay, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste. Ang data na ginamit niya, iyon ay ang parehong data mula sa Project Alon. Ang data na iniwan ni Rafael sa kanyang sariling laptop. Nagsimula na ang laro. At ang Reyna ay gumalaw na. Isang linggo ang lumipas. Isang balita ang gumimbal sa buong Navy. Isang malaking shipment ng mga kontrabando ang naharang ng Coast Guard sa Palawan. Isang operasyon na naging matagumpay dahil sa isang anonymous tip na dumaan sa bagong threat analysis system. Sa kanyang opisina, dinurog ni Rafael ang basong hawak niya. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito ininda. Alam niyang hindi ito nagkataon lang. Ang digmaan ay nagsimula na. Ang bawat tagumpay ni Admiral Reyes ay isang sampal sa mukha ni Rafael de la Cruz. Una, ang pag-aproba sa Project Archipelago Shield. Sunod, ang pagkakahuli sa kanyang shipment sa Palawan. Ngayon, naririnig niya ang mga bulungan sa pasilyo. Ang mga opisyal na dati tumitingala sa kanya ay nagsisimula nang humanga sa bagong admiral. Ang kanyang bituin ay unti-unting nawawalan ng ningning, habang ang bituin ni Celeste Reyes ay nagsisimulang magniningning ng mas maliwanag. Hindi siya papayag. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang babaeng ito. Ang mga investigador na inupahan niya ay walang makitang butas sa record nito. Perpekto, masyadong perpekto. Kailangan niya ng ibang paraan. Kailangan niyang makalapit, basagin ang pader na itinayo nito at hanapin ang kahit isang maliit na bitak. Isang gabi, ipinadala niya ang kanyang aide upang maghatid ng isang imbitasyon kay Admiral Reyes, isang informal na hapunan, sabi sa sulat, para mas magkakilala tayo at mapag-usapan kung paano tayo magtutulungan. Ito ay isang bitag at alam ito ni Celeste. Ngunit alam din niyang hindi niya ito maaaring tanggihan nang hindi nagmumukhang may itinatago. Isa pa, ito ang perpektong pagkakataon para isagawa ang susunod niyang galaw. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant sa Makati, isang lugar na kilala sa pagiging pribado. Ang mesa nila ay nasa isang secluded na alcove, malayo sa mata ng ibang mga customer. Salamat sa pagdating, Admiral, sabi ni Rafael. Ipinaghila pa ito ng upuan. Ang kanyang kilos ay maginoo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang mangangasong nagmamasid sa kanyang biktima. Ang imbitasyon ng isang commander ay mahirap tanggihan. Sagot ni Celeste, ang kanyang boses ay neutral. Umupo siya. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanilang usapan sa simula ay tungkol sa trabaho. Mga issue sa Navy, mga hamon sa seguridad ng bansa. Si Rafael ay matalino. Ginagamit niya ang usapan para magpasok ng mga personal na tanong. Ang pamilya mo, Admiral? Sila ba ang dahilan kung bakit ka bumalik sa Pilipinas? Tanong niya habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang pamilya ko ay matagal nang naninilbihan sa bayan, Commander. Sagot ni Celeste, isang sagot na totoo sa kanyang pekeng pagkatao. Ang pagbabalik dito ay hindi lamang personal. Ito ay isang tungkulin. Walang emosyon, walang butas. Nainis si Rafael. Ang babaeng ito ay tila isang kuta. Alam mo,
May nakasama ako dati sa Subic. Pag-iiba ni Rafael ng usapan, tinitingnan ng maigi ang reaksyon ni Celeste. Isang analyst, si Maria Celeste Navarro. Kasing talino mo. Sayang, maaga siyang nawala. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Celeste. Itinaas lamang niya ang kanyang baso ng tubig. Isang trahedya, narinig ko nga. Ang asawa niya, hindi ba't ikaw iyon, Commander? My condolences. Ang paraan ng pagkakasabi niya, malamig, formal, tila nagbabasa ng isang report, ay nagdulot ng kilabot kay Rafael. Salamat, sabi niya, pilit na ngumingiti. Mahirap, pero kailangang magpatuloy. Oras na para ilabas ni Celeste ang kanyang sariling sandata. Kung pag-uusapan lang din natin ang nakaraan, sabi niya, ibinababa ang kanyang baso. May isang kaso akong pinag-aralan bago ako bumalik. Isang lumang kaso. Ang suko daw, balabak. Nakita ni Celeste ang halos hindi mapansing panginginig sa kamay ni Rafael na may hawak na kutsilyo. Ang balabak incident. Isang lihim na operasyon, 10 taon na, ang nakalipas na pumalpak. Isang buong platoon ang naambush. Marami ang namatay. Si Rafael, na noon ay isang batang tenyente, ang isa sa mga field commanders, mabilis na isinara ang kaso. Ang sisi ay ibinunton sa isang opisyal na namatay sa labanan. Ngunit alam ni Celeste ang totoo dahil siya ang analyst na unang nakakita sa butas ng plano noon. Si Rafael ang nagkamali. Isang maling desisyon na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Isang katotohanang ibinaon ni Rafael sa limot. Isang multo na pilit niyang tinatakasan. Isang lumang kaso. Sabi ni Rafael, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ano ang interesante doon? Ang interesante, Commander, sabi ni Celeste, bahagyang sumandal paharap, ay kung paano ang isang maling desisyon ay maaaring magbago ng takbo ng kasaysayan at kung paano ang isang tao ay gagawin ang lahat para lang pagtakpan ang pagkakamaling iyon. Hindi na makapagsalita si Rafael. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang babaeng ito, paano niya nalaman iyon? Ang kasong yon ay classified. Inilibing na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Admiral Reyes at sa isang saglit, sa ilalim ng malabong ilaw ng restaurant, nakita niya ito. Isang kislap. Isang pamilyar na kislap ng katalinuhan at panunumbat. Ang mga mata ng kanyang asawa. Tumayo si Celeste. Salamat sa hapunan, Commander. Naging napaka-impormatibo. Bago siya tumalikod, lumingon siyang muli. May mga multo talaga ang nakaraan na ayaw magpaiwan, Commander. Naglakad siya palayo. Iniwan si Rafael na nakatulala sa kanyang upuan. Ang kanyang pagkain ay hindi nagalaw. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang kinukuha ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan si Serrano. Tinawagan niya ang isang mas matandang kontak, isang retiradong opisyal na may utang na loob sa kanya. Coronel, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Kailangan ko ng isang pabor, isang lumang larawan. Mula sa Analysis Division ng Subic, mga 10 taon na ang nakalipas. Makalipas ang isang oras, isang email ang dumating sa kanyang telepono. Isang attachment. Binuksan niya ito. Ito ay isang group photo. Mga batang analyst, nakangiti sa camera. At sa gitna, katabi ng isang batang Rafael de la Cruz, ay isang babaeng may maningning na mga mata at isang pangarap sa kanyang ngiti. Sa kanyang ngiti, pinalaki niya ang imahe, ang kanyang daliri ay nanginginig sa screen. Tinitigan niya ang mukha ng babae sa larawan at pagkatapos ay inalala ang mukha ng babaeng kaharap niya kanina lang. Iba na ang itsura. Mas tumanda, mas matigas. Ngunit ang hugis ng panga, ang kurba ng mga labi, ang mga mata, isang pangalan lang ang lumabas sa kanyang bibig.
Isang pabulong na puno ng takot at hindi makapaniwalang pagkamangha. Celeste? Ang pagkatuklas ay hindi nagdulot ng pagsisisi kay Rafael, hindi rin takot. Ang naramdaman niya ay isang dalisay at nagngangalit na galit. Buhay siya. Ang babaeng itinapon niya sa dagat, ang pagkakamaling inakala niyang naitama na niya, ay bumalik. At hindi lang siya bumalik. Bumalik siyang mas malakas, mas matalino, at may hawak na espada na nakatutok mismo sa kanyang leeg. Ang lahat ng nangyari sa mga nakalipas na linggo ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang Project Archipelago Shield, ang nahuling shipment, ang pag-ungkat sa balabak, lahat ay mga galaw sa isang laro ng chess na hindi niya alam na nilalaro pala niya laban sa isang multo. Pero ngayon, alam na niya. At hindi siya papayag na matalo. Hindi niya maaaring basta na lang itong ipapatay. Masyadong mapanganib. Si Admiral Reyes ay nasa mata na ng publiko. Ang kanyang pagkawala ay magdudulot ng isang malaking investigasyon na tiyak na aabot sa kanya. Kailangan niyang sirain ito. Sirain ang pangalan nito, ang kredibilidad nito, ang tiwala ng lahat dito. Kailangan niyang gawin ito sa paraang malinis, sa paraang ang lahat ay aakalain na si Admiral Reyes mismo ang may kasalanan. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, si Serrano. May ipapagawa ako sa iyo, isang bagay na napakadelikado. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig. Kailangan kong magtanim ng impormasyon. Ang plano ni Rafael ay simple, ngunit napakatuso. Gagamit siya ng isang ahente sa loob ng Intelligence Division, isang taong may malaking utang na loob sa kanya, para mag-leak ng impormasyon kay Celeste. Ang impormasyon, isang napakalaking shipment ng mga armas na parating, sakay ng isang cargo vessel na nagngangalang MV Stella Maris. Ang ruta, ang oras, ang lahat ng detalye ay ibibigay. Ang impormasyon ay idinisenyo para magmukhang lehitimo at napaka-importante. Isang pagkakataon na hindi maaaring palampasin ni Celeste, ngunit ito ay isang pain. Ang MV Stella Maris ay hindi naglalaman ng armas. Ito ay isang barko na puno ng mga relief goods mula sa isang international NGO patungo sa mga biktima ng bagyo sa Mindanao. Isang barkong may mga dayuhang sakay, isang barkong legal at malinis. Ang layunin ni Rafael, kapag nakuha ni Celeste ang impormasyon, ang kanyang protocol ay i-verify ito at kumilos ng mabilis. Sa ilalim ng presyon at sa laki ng potensyal na huli, aatakehin niya ang barko. At sa sandaling gawin iyon ni Celeste, sa sandaling salakay ng Philippine Navy ang isang barkong puno ng tulong para sa mga biktima, sasabog ang isang international scandal. Si Admiral Reyes, ang bagong bituin, ay magiging isang kahihiyan, isang opisyal na padalos-dalos na nagpadala sa maling impormasyon. Ang kanyang karera ay matatapos bago pa man ito tuluyang magsimula. At si Rafael, bilang isa sa mga unang nagduda sa kanyang kakayahan, ay lalabas na tama. Siguraduhin mong ang impormasyon ay makakarating sa kanya sa paraang hindi niya mapagdududahan. Utos ni Rafael kay Serrano, gawin mong mukhang isang malaking break sa kanyang kampanya laban sa smuggling. Sa opisina ni Celeste, isang sobre na walang pangalan ang lumitaw sa kanyang mesa isang umaga. Sa loob, isang flash drive. Isinaksak niya ito sa isang secure na laptop. Sa loob, nakita niya ang mga detalye ng MV Stella Maris. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ba yun? Ang pagkakataong mahuli ang network ni Rafael ng buo? Sinimulan niyang i-cross-reference ang data. Ang pangalan ng barko ay lumabas sa mga shipping logs. Ang ruta ay tumutugma. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Masyadong madali. Masyadong malinis. Tila isang hinog na prutas na inilagay sa kanyang harapan para pitasin. Tumawag si General Valdez sa kanyang secure line. Celeste, may nakuha akong impormasyon.
Isang malaking operasyon daw ang pinaplano ni Rafael. Hindi ko alam kung ano, pero sinabi sa akin ng source ko na ito na raw ang kanyang huling alas. Kinumpirma nito ang hinala ni Celeste. Ito ay isang patibong. Ano ang plano mo? Tanong ng general. May pag-aalala sa boses. Kung hindi ko ito papansinin, magdududa siya. Malalaman niyang alam ko na. Pag-iisip ni Celeste. Kung aatakehin ko naman, ako ang matatalo. Napatingin siya sa tactical map sa kanyang dingding. Kailangan kong magkunwaring kinagat ko ang pain. Kailangan kong hayaan siyang maniwala na nahulog ako sa kanyang bitag. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting kasama ang kanyang elite tactical team. Mayroon tayong target. Sabi niya sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang MV Stella Maris, maghanda kayo. Aalis tayo sa loob ng 6 na oras. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang mga tauhan. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na panlabas, ang kanyang isip ay gumagana ng doble bilis. Paano niya malalaro ang larong ito nang hindi siya ang nasusunog? Habang naghahanda ang kanyang team, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Isang larawan. Ang larawan ng matandang mangingisda na nagligtas sa kanya. Sa ilalim may isang simpleng mensahe. Mag-ingat ka. Baka may madamay na iba. Nanigas si Celeste. Alam na ni Rafael, hindi lang tungkol sa kung sino siya, kundi pati na rin sa kung paano siya nabuhay. Ito ay hindi na lamang isang laro. Isa na itong direktang banta. Tumayo siya, huminga ng malalim, at ibinigay ang huling utos sa kanyang team leader. Full assault! Walang ititira. Ngunit sa kanyang mga mata, may ibang plano na nabubuo. Isang planong mas mapanganib. Sa kanyang opisina, nakaupo si Rafael de la Cruz kasama si Senator Acosta, ang makapangyarihang politiko na siyang protektor ng kanyang network. Inilapag ni Rafael ang isang baso ng whiskey sa harap ng senador. Huwag kang mag-alala, Senator, sabi ni Rafael, ngumingiti. Kinagat na niya ang pain. Bukas, sa oras na ito, ang problema natin na nagngangalang Admiral Reyes ay magiging isang masamang alaala na lamang. Ang ugong ng mga helicopter at ang malakas na hampas ng alon sa mga Zodiac boat ay lumikha ng isang nakakabinging ingay sa kadiliman ng gabi. Mula sa command bridge ng BRP Antonio Luna, pinapanood ni Celeste ang operasyon sa pamamagitan ng mga live video feed. Ang MV Stella Maris ay nasa kanilang harapan na, isang malaking anino sa gitna ng karagatan. Lahat ng teams in position, naghihintay ng go signal, ma'am, sabi ng kanyang communications officer. Ramdam ni Celeste ang tensyon sa hangin. Ang kanyang mga tauhan ay handa, puno ng adrenaline, naniniwalang sila ay nasa bingit ng pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Navy. Ngunit siya lang ang nakakaalam ng katotohanan. Siya lang ang nakakaalam na ang bawat hakbang nila ay pinapanood at ang bawat desisyon niya ay maaaring maging katapusan ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Nag-aalangan siya. Ang banta ni Rafael tungkol sa matandang mangingisda ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Paano kung ituloy niya ito at may madamay na inosente? Paano kung magkamali siya ng kalkula? Ngunit ang pag-urong ngayon ay pagkatalo. Ito ang gusto ni Rafael. Admiral, anong utos? Tanong muli ng kanyang opisyal. Huminga siya ng malalim. Itigil ang operasyon. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa command bridge. Ang kanyang mga opisyal ay napatingin sa kanya, puno ng pagtataka at pagkadismaya. Ma'am? Tanong ng kanyang executive officer, hindi makapaniwala. Nasa harapan na natin sila. Ang intel ay awan. Sinabi kong itigil ang operasyon. Pag-uulit ni Celeste, ang kanyang boses ay matigas at walang lugar para sa tanong. May nakuha akong bagong impormasyon. Isang pagkakamali ang intel. Pauwiin ang lahat ng teams. That's an order. Walang nagawa ang kanyang mga tauhan, kundi sumunod.
kahit na halata ang kanilang pagkadismaya. Habang pabalik ang mga helicopter at mga bangka, alam ni Celeste na hindi pa tapos ang laban. Ang biglaang pag-atras na ito ay magdudulot ng mga tanong. At alam niyang si Rafael ay handa nang samantalahin iyon. Kinabukasan, sumabog ang balita. Ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi tungkol sa isang palpak na operasyon. Isang anonymous source mula sa loob ng Navy ang nag-leak ng impormasyon sa media. Ngunit ang impormasyong inilabas ay piling-pili. Ayon sa report, si Admiral Reyes ay naglunsad ng isang malaking operasyon batay sa kahina-hinalang intel, ngunit bigla itong inatras sa huling minuto nang walang malinaw na dahilan. Ang insidente ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanyang kakayahan bilang leader. Ito pala ang tunay na bitag, hindi ang salakay ng barko. Ang tunay na bitag ay ang pagdududa. Alam ni Rafael na mag-aalangan si Celeste at ginamit niya ang pag-aalangan na iyon laban sa kanya. Ipinatawag siya sa isang closed-door meeting kasama ang mga pinakamatataas na opisyal ng Navy. At sa unang pagkakataon, nandoon si Senator Acosta, nakaupo sa tabi ni General Valdez. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pag-aalala. Admiral Reyes, simula ng senador. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pahiwatig. Nakarating sa aking tanggapan ang isang nakababahalang report. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo inatras ang isang napakahalagang operasyon? Ang impormasyon ay napatunayan kong mali, Senator. Kalmadong sagot ni Celeste. Mali? O natakot ka lang magkamali, Admiral? Sabat ni Rafael na nasa kabilang dulo ng mesa. Ang isang leader ay kailangang magdesisyon. Ang pag-aalinlangan sa gitna ng laban ay kapareho na rin ng pagkatalo. Ang pag-iingat ay hindi karuwagan, Commander. Giit ni Celeste. Ang nasayang na oras, pera at lakas ng ating mga tauhan dahil sa iyong pag-iingat ay hindi katanggap-tanggap. Dagdag ni Senator Acosta, ang kanyang boses ay tumaas na. Dahil sa insidenteng ito, minabuti ng komite na pansamantala kang isuspinde sa iyong tungkulin habang nagkakaroon ng formal na investigasyon, isang malakas na sampal. Ang lahat ng kapangyarihan na kanyang nakuha ay biglang binawi. Tiningnan niya si General Valdez, naghahanap ng tulong, ngunit ang general ay seryoso lang na nakatingin sa kanya. Hindi kumikibo. Kailangan mong isuko ang iyong command, Admiral, sabi ng Chief of the Navy. Parang gumuho ang mundo ni Celeste. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang tiwala ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang pagkakataon para sa hustisya. Natalo siya. Panalo si Rafael. Kinagabihan, sa kanyang apartment, mag-isa siyang nakatanaw sa madilim na karagatan. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas malamig pa kaysa sa gabing itinapon siya sa dagat. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha para sa nawalang pagkakataon, para sa panganib na kinakaharap ng matandang mangingisda, para sa sarili niyang kahinaan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Si General Valdez, pumasok ito, hindi nagsasalita. Umupo ito sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. "Nabigo kita, sir," sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay basag. "Hindi," sagot ng general. "Hindi pa tapos ang laban. Minsan, kailangan mong hayaan ang kalaban na isiping nanalo na siya. Doon siya nagiging kampante. Doon siya nagiging pabaya." May inilapag si General Valdez na isang makapal na folder sa mesa. Si Rafael, ang mangunguna sa darating na joint naval exercises sa Subic. Isang malaking event. May media, may mga dayuhang bisita. Ang pinakamalaking pagkakataon niya para magpasikat. Binuksan ni Celeste ang folder. Sa loob ay ang buong plano ng naval exercise. Ang bawat detalye, bawat schedule, bawat participant. Sa ibabaw nito, may isang maliit na piraso ng papel.
Isang sulat kamay mula sa general. Ang entablado ay handa na para sa huling akto. Itinaas ni Celeste ang kanyang paningin mula sa folder. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuyo na. Ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nag-alab, mas mainit at mas mapanira kaysa dati. Ang balita ng suspension ni Admiral Reyes ay kumalat na parang apoy sa buong headquarters. Para kay Rafael de la Cruz, ito ay musika sa kanyang pandinig. Sa bawat sulok, naririnig niya ang mga bulungan. Sayang, masyadong bata. Ang yabang kasi. Sinabi ko na nga ba, hindi pa siya handa. Ang bawat salitang yon ay nagpapatibay sa kanyang posisyon. Siya ang veterano, ang matatag na leader, ang nagwagi laban sa isang mapangahas na baguhan. Ang tagumpay ay matamis, at lasap na lasap niya ito. Ngayon, walang nang nakaharang sa kanyang daan. Ang kanyang atensyon ay nakatuon na sa pinakamalaking event ng taon, ang PHUS Joint Naval Exercises sa Subic. Siya ang itinalagang overall commander ng ehersisyo. Ito ang kanyang entablado. Sa harap ng mga pinakamataas na opisyal ng Pilipinas at Amerika, sa harap ng international media, ipapakita niya ang kanyang galing. Ito ang huling hakbang bago niya tuluyang makuha ang pinakainaasam niyang posisyon, ang maging susunod na Flag Officer in Command. Lahat ay kailangang maging perpekto. Utos niya sa kanyang mga tauhan sa isang planning meeting. Ang mapa ng Subic Bay ay nakalatag sa malaking mesa. Ang timing, ang execution, ang pagsabog ng mga pyrotechnics. Gusto kong maging isang palabas ito na hindi nila malilimutan. Naging abala siya. Araw at gabi ay ginugol niya sa paghahanda. Sinisiguro niya ang bawat detalye, mula sa ruta ng mga barko hanggang sa menu ng VIP dinner. Dahil sa kanyang pagiging kampante, dahil sa pag-aakalang ang kanyang kalaban ay talunan na, naging pabaya siya. Hindi na niya gaanong binigyang pansin ang seguridad ng kanyang mga personal na file. Ang kanyang atensyon ay wala na sa pagtatago, kundi nasa pagpapasikat. Sa kabilang banda, sa isang maliit at hindi markadong opisina sa loob ng Camp Aguinaldo, si Celeste ay gumagalaw sa dilim. Ang kanyang suspensyon ay isang biyaya. Dahil dito, wala na siya sa radar. Inakala ng lahat na siya ay nasa bahay, nagmumukmok sa kanyang pagkatalo. Ngunit sa tulong ni General Valdez, binigyan siya ng access sa isang secure na network, malayo sa mga matang mapanuri sa loob ng Navy Headquarters, kasama ang isang maliit na team ng mga pinagkakatiwalaang intelligence operatives ng General. Pinag-aralan nilang muli ang lahat. Hindi sapat ang data mula sa laptop ni Rafael, sabi ni Celeste sa team, habang nakaturo sa isang malaking monitor na puno ng mga numero. Kailangan nating patunayan na ang mga account at kumpanyang ito ay direktang konektado sa kanya, hindi lamang sa kanyang computer. Ang plano ng naval exercise na ibinigay ni General Valdez ang naging susi nila. Ginamit ni Celeste ang kanyang kaalaman sa mga sistema ng Navy para hanapin ang mga butas sa mismong plano na binuo ni Rafael. Tingnan ninyo ito, sabi niya. Pinalalaki ang isang bahagi ng schedule. Sa araw 3, magkakaroon ng isang simulated communications blackout para subukan ang ating non-digital command capabilities. 3 oras na walang internet, walang satellite link. Ito ang pagkakataon natin. Ang plano ay mapanganib. Sa loob ng 3 oras na yon, kailangan nilang pasukin ang central server ng Navy. Ngunit hindi para magnakaw ng impormasyon, kundi para mag-iwan ng isang digital tracer. Isang programa na idinisenyo ni Celeste na kayang i-link ang mga encrypted files ni Rafael sa kanyang personal na digital signature, isang bagay na hindi niya maitatanggi. Habang abala ang team ni Celeste sa teknikal na aspeto, siya naman ay abala sa ibang bagay. Isang gabi, pinuntahan niya ang bahay ni Commodore Antonio, ang dati nilang kasamahan na nagduda sa kanyang pagkatao noong una. Alam kong alam mo, Antonio, sabi ni Celeste nang pagbuksan siya nito ng pinto.
Nataranta ang Commodore. Admiral, suspendido po kayo. Kalimutan mo muna ang ranggo ko. Nagsusumamo ako bilang si Celeste, ang kaibigan mo noon. Kailangan ko ng tulong mo. Sa loob ng bahay, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagtatapon sa kanya sa dagat. Ang lahat. Sa huli, ipinakita niya ang isang lumang litrato. Isang litrato niya, kasama ang isa sa mga opisyal na namatay sa Balabac Incident. Si Kuya Marco, sabi ni Antonio, nanginginig ang boses. Pinsan ko siya. Ang sabi nila, kasalanan niya ang nangyari. Hindi totoo iyon, mariing sabi ni Celeste, at may paraan para linisin ang pangalan niya at bigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ni Rafael. Habang papalapit ang araw ng naval exercise, lahat ay nasa kani-kanilang posisyon. Si Rafael, abala, sa paghahanda ng kanyang magiging pinakadakilang tagumpay. Si Celeste at ang kanyang team, naghahanda para sa kanilang pinakamapanganib na misyon. Sa gabi bago ang event, nakatanggap ng tawag si Rafael mula kay Senator Acosta. Siguraduhin mong magiging malinis ang lahat bukas, Rafael. Maraming matang nakatingin. Huwag kayong mag-alala, Senator. Bukas ang pangalan ko ang isisigaw ng lahat. Mayabang na sagot ni Rafael. Sa kanyang safe house, tiningnan ni Celeste ang kanyang puting uniforme na nakasabit. Sa tabi nito, isang litrato. Ang luma nilang wedding photo. Kinuha niya ito. Tinitigan ang masayang mukha ng 2 taong akala nila'y magsasama habang buhay. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin. Pinunasan niya ito, hindi dahil sa lungkot, kundi bilang isang paalam. Isang araw bago ang naval exercise, isang opisyal na utos mula sa tanggapan ng Chief of the Navy ang biglang inilabas. Ikinagulat ng lahat, lalo na ni Rafael. Ang suspension ni Rear Admiral Celeste Reyes ay inalis na, epektibo kaagad. Ang dahilan, ang imbestigasyon ay walang nakitang sapat na batayan para sa mga paratang. Kasama sa utos, binigyan siya ng isang bagong atas para sa naval exercise. Siya ang magiging tagapagbigay ng Final Strategic Security Analysis. Pagkatapos mismo ng pangunahing talumpati ni Commander Rafael de la Cruz. Nang mabasa ni Rafael ang memo, nabitawan niya ang hawak niyang kape. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Ano ang ibig sabihin nito? Anong laro na naman ito? Ang hangin sa Subic Bay ay puno ng pag-asa at nasyonalismo. Ang mga bandila ng Pilipinas at Estados Unidos ay magkasamang iwinawagayway ng malakas na hangin. Ang mga barkong pandigma, malalaki at kulay abo, ay tila mga higanting natutulog sa asul na tubig. Ang entablado ay perpekto. Mula sa VIP grandstand, tanaw ni Commander Rafael de la Cruz ang lahat. Naroon ang Secretary of National Defense, mga senador, mga kongresista, at matataas na opisyal ng US Navy. Ang mga kamera ng media ay nakatutok sa bawat galaw. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ang biglaang pagbabalik ni Celeste Reyes ay isang tanong na hindi niya masagot. Tiningnan niya ito sa kabilang dulo ng grandstand. Nakaupo ito ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang manonood lamang. Ngunit alam ni Rafael na hindi ito totoo. Ang kapayapaan sa mukha nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw o banta. Dumating ang oras para sa kanyang talumpati. Naglakad siya papunta sa podium na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na pinilit niyang maging natural. Ang kanyang talumpati ay napakagaling. Nagsalita siya tungkol sa katapangan, tungkulin at karangalan. Nagsalita siya tungkol sa modernisasyon ng Navy, tungkol sa pagiging handa laban sa anumang banta. Binigyan niya ng pugay ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bayan. Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Celeste. Walang reaksyon.
Nang matapos siya, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngumiti si Rafael at bahagyang yumuko. Sa wakas, naramdaman niya ang pag-init ng tagumpay. Ano man ang plano ni Celeste, huli na. Nakuha na niya ang puso ng lahat. Maraming salamat, Commander de la Cruz, sabi ng MC. At ngayon, para sa ating final strategic security analysis, tinatawagan natin si Rear Admiral Celeste Reyes. Tumayo si Celeste. Ang palakpakan ay hindi kasing lakas. Mas puno ito ng pag-uusisa. Naglakad siya papunta sa podium. Ang bawat hakbang ay kalmado at may katiyakan. Hindi niya tiningnan si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng kaba. Ang talumpati ni Commander de la Cruz ay isang inspirasyon. Ngunit ang inspirasyon, kung walang kasamang katotohanan, ay isang hungkag na salita lamang. Isang bahagyang bulungan ang narinig mula sa mga manonood. Ngayon, hindi ako magbibigay ng opinyon. Hindi ako magbibigay ng teorya. Ang ipapakita ko sa inyo ay datos, mga malamig, at hindi maikakailang katotohanan. Sa isang click ng remote na hawak niya, ang selyo ng Philippine Navy sa screen ay napalitan. Napalitan ito ng mga flowchart, mga linya na nag-uugnay sa mga shell corporations, mga bank accounts sa Cayman Islands, mga petsa, mga pangalan ng mga barko. Naniga si Rafael sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Ito ang mga file niya. Ito ang laman ng Project Alon. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Celeste, tila isang propesor na nagtuturo sa kanyang klase, isang sopistikadong network ng smuggling ang kumikilos sa loob mismo ng ating hanay. Gumagamit sila ng mga ghost ships, mga peking dokumento, at mga secure na linya ng komunikasyon para magpasok ng mga high-powered na armas sa bansa. Armas na napupunta sa kamay ng mga terorista at mga sindikato. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ay nagsimulang lumipat mula sa screen patungo sa namumutlang mukha ni Rafael. Ang network na ito ay nakalikom ng tinatayang 2 bilyong piso, sabi ni Celeste, habang ang mga numero ay lumalabas sa screen. Perang dapat sana'y napunta sa mga bagong kagamitan para sa ating mga sundalo, sa mga benepisyo para sa kanilang mga pamilya. Si Senator Acosta ay nagsimulang hindi mapakali sa kanyang upuan. Dahan-dahang sinusubukang tumayo para umalis, ngunit isang tingin mula kay General Valdez ang nagpaupo sa kanya muli. Ang tanong, sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas, ay sino ang nasa likod nito? Sino ang utak? Nag-click siyang muli. Isang komplikadong diagram ng data trail ang lumitaw sa screen. Mga linya ng code, mga IP address, mga encryption keys. Lahat ng ito ay tumuturo na parang mga arrow sa iisang punto sa gitna. Sa tulong ng pinakabagong cyber forensics, sabi ni Celeste, nagtagumpay tayong i-trace ang pinagmulan ng lahat ng transaksyon na ito. Bawat plano, bawat utos, lahat ay nagmula sa iisang source. Ang screen ay nag-zoom in sa huling piraso ng data, isang digital signature, isang MAC address, at ang lokasyon ng device kung saan ito nakarehistro. Device: OICN2 Laptop 01 User, De La Cruz, Rafael A. Location: Office of the Commander, Naval Intelligence and Security Force. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Subic Bay. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Pagkatapos, ang impyerno ay nagsimulang magpakita. Ang mga reporter ay nagsimulang sumigaw ng mga tanong. Ang mga opisyal ay nagkakagulo. Dahan-dahang ibinaba ni Celeste ang remote. Tumingin siya sa unang pagkakataon ng diretso kay Rafael. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Celeste, walang galit, walang paghihiganti. Ang nakita ni Rafael ay isang bagay na mas masakit.
Awa. 2 sundalo mula sa military police kasama si Commodore Antonio ang nagsimulang maglakad papunta sa kinauupuan ni Rafael. Tumayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at pagtanggi. Ito'y isang kasinungalingan, isang paninira. Gawa-gawa niya lang lahat ng mga ito. Ngunit walang naniwala. Ang data ay nasa screen. Ang katotohanan ay nakalantad para sa lahat na makita. Habang papalapit ang mga pulis militar, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Celeste. At sa huling sandaling iyon, hindi na si Admiral Reyes ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang mukha ng kanyang asawa, ang mukha ng babaeng itinapon niya sa dagat, na bumalik para singilin ang kanyang utang. Ang pagbagsak ni Rafael de la Cruz ay mabilis at walang awa. Ang naval exercise ay natapos ng biglaan. Ang investigasyon ay kaagad na isinagawa. Ngunit hindi na ito gaanong kailangan. Ang mga ebidensyang inilatag ni Celeste sa Subic ay napakalakas at hindi matututulan. Ito ay isang perpektong kaso na isinara bago pa man ito mabuksan. Nadiskubre rin ng mga investigador ang katotohanan sa likod ng Balabac Incident salamat sa testimonya ni Commodore Antonio at sa mga lumang file na itinago ni Celeste. Ang pangalan ni Marco, ang pinsan ni Antonio, ay nalinis. Ang mga pamilya ng mga namatay ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Ang kaso ni Senator Acosta ay mas naging komplikado. Ngunit sa pagbagsak ni Rafael, nawalan siya ng proteksyon. Bumagsak din ang kanyang political career at nahaharap siya sa sarili niyang kaso ng pandarambong. Ang military tribunal ay mabilis, walang mahabang diskusyon. Si Rafael ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang: treason, sedition, corruption. Ang hatol, habang buhay na pagkakakulong sa isang maximum security prison na may kasamang hard labor. Tinanggalan siya ng ranggo, ng mga medalya, ng lahat ng karangalan. Mula sa pagiging bituin ng Navy, naging isa na lamang siyang numero sa bilangguan. Sa loob ng ilang buwan, si Celeste ay naging abala sa pagtulong sa transition. Tinulungan niyang buuin muli ang naval intelligence, tinanggal ang mga taong naging bahagi ng network ni Rafael, at itinaguyod ang mga tapat at may kakayahang opisyal. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng integridad at katapangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na hindi pa tapos. Isang araw, nagmaneho siya papunta sa bilangguan. Walang media, walang kasama. Siya lang. Dinala siya sa isang maliit at walang lamang visitation room na may makapal na salamin sa gitna. Ilang sandali pa, pumasok si Rafael mula sa kabilang pinto. Nakasuot ng orange na damit ng bilanggo at nakaposas. Ang dating makisig at makapangyarihang commander ay wala na. Ang kanyang buhok ay mas maikli, may mga puti na. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila tumanda siya ng 20 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Umupo siya sa tapat ni Celeste. Hindi tumitingin sa kanya. Katahimikan. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahina at paos, tila matagal nang hindi ginagamit. Kung gusto mo akong patayin, sana ginawa mo na lang. Sana hinayaan mo na lang akong mamatay sa isang engkwentro. Mas madali pa sana yon kaysa dito. Tinitigan siya ni Celeste. Ang kanyang puso ay puno ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Awa. Hindi ko ito ginawa para sa'yo, Rafael. Mahinahong sabi ni Celeste. Hindi rin ito para sa paghihiganti. Dahil kung para sa paghihiganti, matagal na sanang tapos ang lahat noong araw na itinapon mo ako sa dagat. Sa wakas ay tumingin si Rafael sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Celeste ang isang bakas ng dati niyang asawa. Isang taong naliligaw at puno ng pagsisisi. Ginawa ko ito para sa Navy. Pagpapatuloy ni Celeste. Para sa mga sundalong tapat na nagbubuwis ng buhay. Para sa pamilya ng mga namatay sa Balabac. At huminga siya ng malalim. Ginawa ko ito para sa babaeng isinuko ang lahat.
dahil sa pag-ibig para bigyan siya ng karangalan na ninakaw mo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Rafael, ang unang tunay na emosyon na nakita ni Celeste sa kanya sa loob ng napakatagal na panahon. Patawad, bulong niya, ang salitang halos hindi marinig sa pagitan ng kanilang salamin. Tumayo si Celeste. Tapos na, Rafael, sabi niya. Inilalagay ang kanyang palad sa malamig na salamin. Patawarin mo ang iyong sarili. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang papalabas ng bilangguan, nararamdaman niya ang paggaan ng isang mabigat na pasanin na matagal na niyang dinadala. Hindi ito ang kasiyahan ng tagumpay. Ito ay ang kapayapaan ng pagtatapos. Sa labas, ang araw ay maliwanag. Naghihintay sa kanya si General Valdez, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ngumiti ang general, isang nangiting puno ng pagmamalaki na parang isang ama. Malaya ka na, Celeste, sabi niya. Huminga ng malalim si Celestas, nilalanghap ang sariwang hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ito. Ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan mula sa galit, mula sa nakaraan, at mula sa anino ng lalaking minsan niyang minahal at muntik nang sumira sa kanya. Ang digmaan ay tapos na. Lumipas ang mga buwan. Ang ingay na nilikha ng kaso ni Rafael de la Cruz ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong headline, ng mga bagong issue. Ang mundo ay nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Marami ang nag-akala na aalis si Admiral Celeste Reyes pagkatapos ng lahat. Marahil ay babalik siya sa ibang bansa o tatanggap ng isang mas mataas na posisyon sa Maynila. Malayo sa Subic, malayo sa mga alaala, ngunit nagkamali sila. Pinili ni Celeste na manatili. Pinili niya ang Subic hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa hinaharap. Sa kanyang opisina na tanawang daungan, natagpuan niya ang isang bagong layunin. Hindi na ito tungkol sa paghabol sa isang tao, kundi sa pag-aalaga sa isang institusyon. Bawat araw, ibinubuhos niya ang kanyang talino at dedikasyon sa pagpapabuti ng Navy, sa paggabay sa mga batang opisyal, sa pagtiyak na ang nangyari ay hindi na mauulit pa. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng kapayapaan. Ang sugat ay naghilom na, nag-iwan ng peklat na nagsisilbing paalala hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Natagpuan niya muli ang sarili, hindi ang asawa ni Rafael, hindi ang biktima, kundi si Celeste, isang leader, isang babaeng buo sa kanyang sarili. Isang hapon, habang abala siya sa pagbasa ng mga report, may kumatok ng marahan sa kanyang pinto. Pasok, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Admiral, napatingala siya. Nakatayo sa may pinto si Captain Javier Serrano, ngunit hindi ito ang parehong Serrano na alagad ni Rafael. Matapos ang investigasyon, napatunayang ginawa lang ni Serrano ang kanyang trabaho bilang isang sundalo, sumusunod sa utos ng kanyang superior. Dahil sa kanyang kooperasyon, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Captain, bati ni Celeste, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Javier ay isa sa mga pinakamahuhusay niyang opisyal ngayon, tapat at masipag. Ma'am, pasensya na sa abala, sabi ni Javier, may hawak na 2 tasa ng kape. Nakita ko pong naka-on pa ang ilaw ninyo. Naisip ko lang na baka kailangan ninyo nito. Salamat, Javier, sabi ni Celeste, tinatanggap ang isang tasa. Ang simpleng gesture ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Naalala ko lang po noon, ma'am, sabi ni Javier, bahagyang nahihiya. Nung nasa analysis division pa lang tayo, ganitong-ganito rin po kayo. Laging huling umuuwi, laging may kapeng katabi. Napatingin si Celeste sa kanya, nagulat. Naalala mo pa yon? Tumango si Javier. Opo, ma'am. Isa po ako sa mga junior analysts noon. Tahimik lang po ako sa isang sulok. Pero lagi po akong humahanga sa inyo, sa talino ninyo.
Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Isang katahimikang puno ng hindi nasasabing mga salita, ng paggalang na nabuo sa paglipas ng panahon. Lumabas tayo sandali, Captain. Ayan ni Celeste, isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Gusto kong magpahangin. Naglakad sila sa kahabaan ng daungan. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan at sa dagat. Pinanood nila ang mga bagong recruit na nagmamartsya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pangarap at idealismo. Salamat sa kape, Javier, sabi ni Celeste. Walang anuman po, ma'am. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang kanilang pag-uusap ay magaan. Tungkol sa trabaho, tungkol sa mga bagong barko, tungkol sa panahon. Walang pag-ungkat sa nakaraan. Walang mabibigat na emosyon. Ito ay simple. Ito ay totoo. Nang malapit na silang bumalik sa headquarters, huminto si Javier. Admiral, sabi niya, bukas, pwede ba tayong magkape ulit? Ang tanong ay simple, ngunit ang kahulugan nito ay malalim. Ito ay hindi isang utos, hindi isang obligasyon. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya para sa isang bagong simula. Tumingin si Celeste sa malawak na karagatan, ang parehong dagat na minsan ay halos kumitil sa kanyang buhay. Ngayon, ito ay payapa. Sumasalamin sa magandang kulay ng papalubog na araw. Pagkatapos, lumingon siya kay Javier na matiyagang naghihintay sa kanyang sagot. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngingiting matagal nang hindi nakikita. Isang ngiting puno ng pag-asa. Dahan-dahan, tumango siya. Isang taon na ang lumipas. Ang araw ay ginintuan. Dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Subic Bay. Ang mga alon ay payapa. Marahang humahalik sa dalampasigan, tila bumubulong ng mga kwento ng katahimikan. Nakaupo sa buhanginan si Celeste. Ang kanyang puting bestida ay sumasayaw sa marahang ihip ng hangin. Wala na ang istriktong pusod sa kanyang buhok. Ito'y nakalugay at hinahayaang paglaruan ng hangin. Sa tabi niya, nakaupo si Javier, nakasimpleng t-shirt at shorts. Ang kanyang braso ay nakaakbay sa mga balikat ni Celeste. Masyado ka pa ring seryoso, kahit naka-day off, biro ni Javier, habang pinapanood ang pagkunot ng noo ni Celeste na nakatingin sa malayo. Natawa si Celeste, isang tawang malaya at walang bigat, isang tunog na mas madalas nang marinig mula sa kanya. Ini-imagine ko lang ang mga bagong patrol routes base sa agos ng tubig. Sagot niya, nakangiti. Admiral. Umiling si Javier habang tumatawa. Kahit sa beach, trabaho pa rin. Iba ka talaga. Sumandal si Celeste sa balikat ni Javier, ninamnam ang kapayapaan ng sandaling iyon. Ang buhay niya ay nagkaroon ng isang bagong ritmo. Isang ritmong kalmado, hindi na tulad ng dati na puno ng tensyon at pagmamadali. Sa umaga, siya si Admiral Reyes, isang leader na iginagalang. Sa hapon, pagkatapos ng trabaho, siya si Celeste, isang babaeng natututong magmahal muli. Ang relasyon nila ni Javier ay hindi isang nag-aalab na apoy. Ito ay isang uling na may tuloy-tuloy na init. Isang init na nagbibigay liwanag at hindi nakakapasong. Ito ay itinayo sa pundasyon ng paggalang, pagkakaibigan, at isang malalim na pag-unawa sa mga pinagdaanan ng isa't isa. Nakatanggap ako ng sulat kanina. Biglang sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay mahina. Hindi nagtanong si Javier kung kanino galing. Alam niya. Ito na ang ikatlong sulat sa loob ng isang taon. Hindi niya ito binuksan sa harap ni Javier. Ngunit alam ng lalaki kapag dumadating ang mga iyon. Anong sabi niya? Tanong ni Javier. Hinigpitan ang kanyang akbay. Halos pareho lang, sagot ni Celeste. Mga kwento tungkol sa araw-araw na buhay sa bilangguan, kung paano niya pinapanood ang pagdapo ng mga ibon sa bintana, kung gaano katahimik ang gabi. Humihingi ba siya ng tawad? Umiling si Celeste. Hindi na.
Sa huling sulat niya, may isang linya doon na tumatak sa akin. Huminga siya ng malalim. Noong una, galit ako sa'yo dahil tinalo mo ako, sabi niya. Pero napagtanto ko, hindi mo ako tinalo. Ikaw lang talaga ang mas magaling na strategist mula pa sa simula. At ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang maliitin ka. Katahimikan. Hindi ko na kailanman sinulatan pabalik, sabi ni Celeste. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang kailangang sabihin. Ang kwento namin ay tapos na. Tumingin siya sa mga mata ni Javier. Ang kwento natin ang isinusulat ko na ngayon. Ngumiti si Javier at marahang hinalikan ng kanyang noo. At gusto ko ang bawat kabanata niyon. Pinanood nila ang tuluyang paglubog ng araw hanggang sa ang huling piraso na lang nito ang natira sa abot-tanaw na nag-iwan ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang dagat na minsan ay naging libingan niya ay siya na ngayong saksi sa kanyang bagong simula. Ang mga alon na minsan ay sumisimbolo sa pagtataksil ay siya na ngayong naghahatid ng himig ng pag-asa. Dahil sa huli, natutunan ni Celeste ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway. Ito ay ang kakayahang tumayo muli, buuin ang sarili, at harapin ang bagong umaga ng may ngiti, handang sumulat ng panibagong kwento sa malinis na pahina ng bukas. Ito ang tunay na katapusan ng kanyang kwento at ang simula ng lahat ng bagay na darating pa.